Director De Los Santos, magandang umaga po, Director. Hello? Hello, good morning po. Opo. Good morning po. Tayo po napapakinggan ngayon ang mga kababayan po natin na nagbibiyahe pati sa barko. Napapakinggan tayo. Director De Los Santos. Teka muna, yung una kong tanong ano po ba ang papel ng Marina sa pagtataas po ng pasahe ng mga barko? Meron po ba? May regulatory power po ba ang Marina, Director? Ang Marina po, as the regulator for the maritime industry, um, with respect po sa Pasahe. pasahe, ano po yan, deregulated po Aha. ang, ano, ang Ang pasahe. pamasahe. Opo. At the same time po, yung, pati passenger sa yung mga cargo. Opo. Passenger and cargo, pag nagtaas ng pasahe, ang mga barko hindi na kailangan magpasabi sa Marina. Yung po ba ang inyong sinasabi, Direktor? Hindi ho, kailangan po nilang inform ang Marina. At the same time, inform ang public at kailangan din po ng Opo. publication. Opo. Um, Direktor? at least yung yung upward rate adjustment, kailangan po ng publication Aha. ng 2 weeks. 2 weeks. Pero Okay. opo, pero pag yung downward, kumbaga Pababa. bumaba na po yung presyo ng gasolina, for example, o presyo ng crudo, Mm. kailangan din po na inform ulit ng Marina at Nang? inform the public, but it will take effect immediately. Yung Mm. upward rate adjustment po, kailangan mag-antay po ng 2 weeks. Opo. Ah, Opo. pagka-inform po ng Marina at the same time po yung publication requirement. Direktor, with due respect po ano po ang Yes po. purpose nung iinformahan kayo kung deregulated po ito? Direktor. Yun po yun po requirement po ng batas eh. Opo, opo. Pero hindi nyo rin naman kayang pigilan kahit inform kayo, Direktor. Ang Marina naman, kailangan, pwede niyang pigilin. Mhm. Pwede niyang exercise po yung sinasabi po natin na regulatory intervention. Ito yung mga instances na pag sobra-sobra na po yung pagtaas. Opo. O kaya naman po, artificial po may nag-create po ng demand Mhm. na artificial in such a way na nasisira na po yung competition Opo. sa pagnenegosyo. Pumapasok po doon ang Marina. Direktor, nagpasabi na po yung ilang company, shipping company na magtataas sila by 20%. So anong basihan ng 20% nito kung hindi niya po nakikita o nare-revisa yung kanilang mga basihan dito, Direktor? Nagpasabi na po ba ito mga ito sa inyo? Ilan na po yung nagpasabi na shipping company na magtataas po sila ng pasahe? Ang Marina po, nag-issue po ng advisory. Pinapayagan po sila na mag-increase ng pasahe. Ngayong panahon po ng may crisis po tayo. Opo. Pero pag 25%, kailangan pa pag-aralan ng Marina. May threshold pala to. Kung 25% pag-aaralan nyo. Pero ngayon sinasabi nila, Basta 17% to 20%. aha, At the time of this crisis po, opo. O, pinapayagan po ng Marina. Opo, kahit- Pero aha. above 20%, kailangan po pag-aralan ng Marina. Opo. So sa tingin nyo yung 20% na inanunsyo na nila, justified po ba yan, Director? Sa tingin ng Marina po. Opo. Yung 20%, 20% po. pinag-aralan din naman po ng Marina. Opo. At sa tingin namin po, justified Aha. at this point in time. Mhm. Mhm. Hanggang kailan po yung 20% na yan? Nakalagay din pa sa pasabi nila kung bababa po ang presyo ng produktong petrolyo na kinukonsumo o ginagamit nila sa shipping, magbababa rin po sila? At by how much po ang ibababa, Direktor? Kung sakali po. Meron po tayong sinasabi na na downward rate adjustment. Pag bumaba na po yung presyo ng gasolina, Immediately. kailangan na rin po nila magbaba. It should take effect immediately. Paano nyo, minomonitor nyo po ba yung ganon, Direktor?
Yes po. Pag may mga extraordinary um Pati pagbaba? situations po tayo. Mhm. Ang Ma'am Marina po naka 24/7. Opo. Ilan na po ang nagpasabi sa inyo na magtataas sila, Director, na mga shipping companies sa buong Pilipinas po? May ano po, although may mga information po tayo na nababasa po sa newspaper over the weekend, Mhm. ang ang mga barko po kasi natin na home ported po sila sa mga iba't ibang mga regional offices. Opo. Wala akong listahan at this point in time kung ilan na yung mga shipping companies na nag-file ng upward rate adjustment. Mhm. Pero ano po, 'pag newspaper yung basahan po natin, Hmm. madami na po sila. Pero as to the actual na figure, wala po ako sa ngayon. Opo. Direktor, ganito po kasi, kahit po dito sa pagtataas ng presyo sa mga gasolinahan, ang sinasabi po ng DOE, bukas pa lang ho dapat magtataas. Opo. Bakit ho ang mga shipping company ay may mga nagsasabing nagtataas na po, Direktor? Tama po ba 'yon, Direktor? Ang sinasabi po ng batas, Oho. kailangan po nilang informa Marina, Mhm. mag-post po sila sa conspicuous places ng kanilang mga Mhm. upward adjustment or downward adjustment. Opo. At 'pag upward po, kailangan po nilang magantay ng 2 weeks. Opo. Oo nga po. Kaya lang parang sinabi na nila, ganito na ang itataas namin. Wala pa tayong konkretong datos para bukas kung magkano talaga itataas ng presyo ng produktong petrolyo, Direktor. Ano ang basihan kaya nun? Opo. Yun nga po patuloy pa rin po na magmo-monitor ang Marina tungkol dito. Kasi una, yung krisis po ngayon, hindi lang po yung mga ship owners ang apektado. At the same time, tayo po kasi lahat Oho. So at the end of the day, it should be the public interest that should prevail. Opo, opo. Sige po, Direktor, yun lang po ang aming itinatanong sa inyo. Kasi marami na rin kami mga tinatanggap na talagang nagpasabi na sila. Ang sa amin lang naman dito justified ba? Kailangan ba talaga 20%? Bakit hindi sinasabi nyo yung 17% o mas bababa pa? Kasi wala pa naman talaga ho tayo na pangahawakan na ganito na ang magiging presyo ng produktong petrolyo kasi bukas pa yun. Parang yung mga gasoline station ngayon dyan ng mga maliliit, mga outlet, nagsipagtaasan na sila, wala pang announcement kung magkano talaga para bukas Direktor, Yun, premature ba? yun, Opo. yun nga po yung nakakalungkot. Kasi Opo. una, babasa naman po natin ng mga stocks natin. Oho. Yung mga wala pa siguro yung oil na direct ang effect niyan po sa pagpasok po sa atin. But yung mga shipping companies po natin, alam po natin na capital intensive ang pagnenegosyo sa domestic shipping. But alalahanin po natin ng ating obligasyon na Hmm. i-promote pa rin po natin yung public interest. Because at the end of the day, Mhm. palagi po natin sinasabi, ang CPC o yung prangisa Mhm. ano po yan, is a privilege na maraming paraan po para magtipid po yung ng ating mga Mhm. shipping operators. Puwede rin po kasi nilang i-relax ang kanilang sailing frequencies. Opo. Kung sa tingin po nila, medyo nalulugi sila pagka if they maintain 5 trips a day, puwede naman pong puwede po silang mag-consolidate in such a way na ma-maximize po yung spaces po sa barko natin. Opo, sige po. Sige po, Direktor. Salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo, Direktor Santos de Los Santos. Magandang umaga po. Thank you po. Thank you po. Si Director Luisito de Los Santos, mga kapuso ng Maritime Industry Authority, spokesperson